Yes. Magandang araw muli sa inyo mga kasama. Andito naman si Kuya Goods nagbabalik. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo rin yung bell para updated ka sa ating mga video. O ano meron? No? Pero bago yan, no? Salamat muna tayo. Ha? Umabot na po tayo ng 120,000 new subscribers. Ha? Maraming salamat po. At kung hindi dahil sa inyo, no, hindi natin mararating itong gantong kaganda. So yan, ano ba ang meron ngayong araw? Grabe! Pero bago natin simulan natin talakayan o reaksyon, nako. Nako, magugulat kayo. Bago natin simulan, i-like and share. Isang like, isang share. All gusto tayo dyan. At siyempre, don't forget to subscribe. Magugulat kayo, grabe. Nakabili ng chopper daw di umano. Sino ito? Oo, grabe. Isang congressman. Abangan nyo sa video natin. Kung sino yung tinutukoy doon, kasagsagan ng bagyo, nagkabaha-baha daw noon. Nagkabaha-baha. Tapos ito, meron daw chopper at jet. Nako, nagkalintik-lintik na po. Mukhang doon ata dinala yung pera, di umano. Video ha. Ito yung video na ating reaksyonan. Tayo magbabase lang sa video. Ibang klase pala talaga, no? Kahit na ang mga kababayan mo ay magka-problema dyan sa baha na yan, ikaw pala, di umano, wala lang, nakatunganga at bibili ka pa ng bagong helicopter. Biruin nyo mga kasama, yung helicopter hindi birong halaga. Kung yun ay binili mo, itulong mo. Anong tanong doon, saan galing yung pera na yun? Saan galing? Yan ang katanungan ng ating mga kababayan. Eto ano ba meron dito sa unang slide natin? Ang sabi dito, Pangulong Duterte, nanindigan na walang EJK noong drug war. Wala naman talaga. Sino ba magsasabi na meron? Wala hong EJK. Yun po, yung mga nababalita na yun, normal yun sa kapulisan. Kung halimbawa yung mga pulis, nanlaban, at siyempre, alam nyo namang mga na-influensya na pinagbabawal na technique, yung mga utak niyan po, tuyo na. Diba? Totoo naman. Diba? Kaya nakakapagtaka, bakit itong mga nag-iimbestiga, mas pinapabura nila itong mga addict. Ang tanong doon, ito ba sila ay mga protector ba? Di umano. Bakit sila pumapabor? Yung tao na iniimbestiga nila, malaking bagay, malaking tulong ang nagawa. Laban dyan sa illegal na droga. Binanatan niya yung mga yung ipinagbabawal na teknik. Buong sambayanan, buong Pilipino ay natuwa. Kahit naman kami. Sino bang hindi matutuwa nun? Yung mga pag-alagalang mga dictus benedictus, biglang tumino. Tapos nung natapos ang termino, eto na. Nagbabalikan din umano. Abangan nyo rin sa isang video natin kung ano yung patunay at nagbabalikan na ito mga ito. Eto kuya, kwento mo sa amin kung ano meron dyan ha. Ito kasi mga nag-iimbestiga, gusto nila. Sila ba ay protector di umano? Ang tanong, kaya mga kasama ko, alam nyo ang sagot merong comment dyan. Mag-comment kayo. Siyempre, i-like nyo yung video bago kayo mag-comment. Tuloy! Nanindigan si dating Pangulong Rodrigo Duterte na walang nangyaring extrajudicial killings o EJK sa kanyang kampanya kontra illegal na droga. Sa kabila ito ng pag-amin ng Pangulo na mayroon siyang death squad noong alkalde pa siya ng Davao sa pagdinig ng Senado tungkol sa drug war. Sakali man daw na imbitahan siya ulit sa kaparehong pagdinig ng Kamara, bukas naman daw na magpunta si Duterte basta't kakayanin ng kanyang katawan. Tutal, anya, kapareho lang din naman ng testimonya niya sa Senado ang sasabihin niya roon. Matatandaang hindi nakadalo sa unang hearing ng House Quadcom si Duterte dahil masama raw ang kanyang pakiramdam. Ang gusto lang malaman nila na extrajudicial killing. Sinabi ko wala. Maraming patay, pero hindi. Sinabi ko, hindi naman binabaril. Kung paulit-ulit lang nila, okay man ako magkapiro. Total, pareho rin ang sagot ko. Yan Kung ano yung, kung halimbawa lang na maimbestigahan ulit, pare-pares lang isasagot. Dahil wala namang extrajudicial na nangyari. Yun ay trabaho ng kapulisan ang nangibabaw nun. Diba? Kung halimbawang
ikaw, kung sino yung nag-iimbestiga at ay kumakampi pa. Sino? Yung dalawang babaita ata yun eh. O sila yung gigil na gigil di umano eh. Diba? Ang tanong doon, baka sila nga yung protector di umano. Yan ang tanong ni Miss Aldred dito. Yan ang kanyang comment. Eto pa. Bakit natin nasabi na itong mga ay nagbalikan na? Merong video rito na patunay, kayo na ho ang bahala na maghusga. Panoorin nyo at kayo ay magkomento. Mag-comment kayo sa comment section para maganda yung algorithm ng ating video. At saka nga pala maiba tayo iniimbitahan ko kayo. May join button dyan. Dyan. Kung just in case na gusto nyo magpa-join, mag-join, madali lang, no? Pindutin lang yung join button para kayo ang pinakaunang makapanood ng ating mga ina-upload. Eto na. Pagdukot sa isa lalaki sa Mandaluyong sa pool sa CCTV. Bakit dinukot? Grabe, no? Yan, ipapaliwanag sa video. Ayan, pasok kuya. Pool sa CCTV ang tila pagdukot sa isang lalaki sa Mandaluyong City nang idulog ang insidente sa mga pulis na pag-alamang ang sariling ina pala ang nagpadampot sa lalaki para iparehab. Nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo, exclusive. Mag-aalas 7 ng gabi nitong Huwebes, nakunan sa CCTV ang pagdampot sa isang lalaki sa Mandaluyong. 3 ang agad umakbay sa lalaking nakasando, habang lumapit naman ang isa pa at tila pinosasan ang lalaki. Saka sila naglakad. Isinakay ang dinampot na lalaki sa isang van. Sinubukan pang habulin ng live-in partner ng lalaki ang sasakyan. Nung lumabas po ako pumunta ng tindahan, hindi ko na malay na sumunod pala siya. Tapos habang sumusunod siya, may mga lalaki na lumalapit na sa kanya. Sabi ko sa mga lalaki, "Sir, ano po kasalanan ng asawa ko? Bakit niyo po siya hinuhuli?" Ang sagot niya lang po sa akin, "Ma'am, huwag ka po mag-iskandalo. Alam po ng pamilya na to. Ikaw ba si Bombay?" Tapos ayun na, sabi niya lang, mga pulis to, tapos inakbayan na po siya. Nang idulog ng live-in partner sa mga otoridad ng insidente, nilinaw nilang hindi mga pulis ang dumampot sa lalaki, kundi mga tauhan ng isang pribadong rehabilitation center. Napag-alaman po natin sa mga magulang at mga kapatid na ito po ay kinuha, yung kanilang kapatid na lalaki ay kinuha po ng grupo ng, kumbaga empleyado po ng isang rehabilitation center na isang pribado po. Hindi po talaga siya pandurukot dahil ang magulang ay gustong iparehab ang kanyang anak. Ipinagtaka naman ito ni alias Maya dahil hindi naman daw gumagamit ng droga ang kanyang live-in partner. Yun ang akala mo, ate. Mother's knows best, ikaw ba naman? Eto, tuloy natin para ma-reaction na natin, Sinubukan ng News 5 na kunan ng panayam ang ina ng lalaking dinampot pero tumanggi siyang humarap sa kamera. Pero inamin niyang siya ang nagpadampot sa anak. Ginawa raw niya yun dahil sa napansing pagbabago sa ugali ng anak. Kwento po ng magulang, wala pang resulta yung kanyang laboratory test. Pero nakita ng magulang kasi na may changes sa kanyang behavior, attitude, lagi siyang inaaway. At ang tawag na lang sa kanya is instead na mami, first name na lang. So bilang nanay, nakita niya na parang mali yata yung attitude ng kanyang anak. Sinadya rin daw ng pamilya ng lalaki na huwag ipaalam sa live-in partner ang pagpaparehab. May karapatan na kuya, asawa ko kahit hindi ako kasal sa kanya. Paano yung mga anak ko? Kahit ba sabihin nila, susustentuhan nila, gusto ko makita ang asawa ko. Ate, hindi ka ba natutuwa sa ginawa ng magulang? O nilayo niya sa kapahamakan yung anak niya. Ikaw naman, dapat sinuportahan mo yung binanan mo eh. Kasi alam mo, nalululong na. Bakit? Tinatawag na lang siya sa pangalan, hindi na mami. Diba? Ganyan ang mga example na ang tao, pag nalululong na, hindi na nakakakilala. Kaya nagkakaroon na ng mga krimen, holdapan, snatching, hanggang sa humantong pa sa pagka-rape, di umano. Diba? Suportahan mo na lang yung asawa mo, baka gumaling pa. Kaysa naman kukonsintihin mo, ate, mahirap yun. Diba? Hindi maganda. Baka lalo lang mapahamak ang buhay pag pinabayaan mo na hindi gumaling at hindi mapahirehab. Diba? Andito na naman po, paikot-ikot na naman. Sana bumalik na lang talaga ang dating Pangulo. Alam nyo bakit? Para mawala na naman itong mga nangyayari ngayon. Hindi ho maganda kasi. Alam nyo bakit? Hindi maganda. Marami ho mabibiktima ng mga kabataan o pamilya
Di ba? Ganun. Kaya sana lang, naniniwala ba kayo na pag magkakaroon pa ng isang pangulo o leader na ganun ang gagawin na kagaya ng ginawa ni Tatay Digong, lumaban sa pinagbabawal na droga. Sana lang na kung naniniwala kayo pa, i-comment na lang pa sa comment section para naman makita natin, at lagay nyo doon, taga saan kayo para malaman natin kung saan na maabot yung video natin. Eto pa. Merong kwento. Sino? Etong kaibigan natin si Robin. Alam bakit? Sabi rito, imbis na itulong, ano daw nangyari? Bakit? May panibago na namang May panibago na namang issue o bantot. Maalingasaw na naman daw. Bakit? Dapat daw tulong sa ating kababayan hindi ano meron? Panibagong baho ni Saldi Tutut. Bumili ng chopper at jet. Bilyon ng halaga. Anak ng bugi. Bilyones! Sa bagay, hindi ka makakabili ng milyon na jet fighter at chopper, di ba? Bilyon. Saan galing? Yan ang tanong natin. Pwede mo ikwento sa amin kung ano talaga ang mapag-uusap dito. Kasi kami ay naaasar na talaga. Ang mga taong bayan po ay gigil na. Kanino? Kung sino na nasa harap na yan. Sino ba yan? Bakit na naman daw ganun? Ubos. Tapos yung mga dapat ipamigay sa tao, wala na rin. Ano naman mangyayari? Yung mga nasalanta ng baha at bagyo, anong tulong pa ang mabibigay nito? Di umano. Yan ang tanong ng ating mga kababayan. Kaya sana lang, alam nyo na, kung ito ay magsisitakbuhan, meron din nagsabi, sabi nung kaibigan natin dyan sa dyan, kung saan saan lugar nito. Hindi na kilala yan dito. Sorry for words, sabi ng ganun. Bakit? Anong problema? Talaga nilugmok daw, di umano. Wala raw magandang ginawa. Ang ginawa lang daw ay nagbibili ng jet at saan kaya gagamitin itong mga chopper at jet na yan? Meron kayong idea, mga kasama, kung saan ito gagamitin yung chopper at jet? Meron kayo idea? Kung meron kayo idea, i-comment nyo sa comment section. Eto na, ipasok natin. Ano ba yung panibagong baho na ito? Pasok mo, kuya. Mukhang may bagong baho na naman itong si Zaldico na panasingaw ng mga netizens. Hindi man pinangalanan, pero makikita sa comment section ang pangalan ni Zaldico. Nag-post kasi itong si Rowena Guanzon. Ang hirap ng buhay ngayon. Si Atty. Guanzon pa ang nag-post ang hirap ng buhay ngayon. Kakaranas lang ng matinding bagyo ng bayan mo. Sino yan? Sino ba yan? Karatapos lang ng bagyo ng bayan mo. Nagawa mo pang makabili ng bagong jet at chopper? Wow! Ibang klase! Tuloy. Kakaranas lang ng matinding bagyo ng bayan mo. Tapos, nagawa mo pang makabili ng bagong jet at chopper? At sa comment section nga ni Rowena Guanzon sa kanyang account, ito ang makikita. Open topic sa Albay. Si Congressman Zaldico ang meron chopper at jet. Sinundan pa ng page na Optic Politics. Meron daw congressman na may bagong bili na brand new helicopter Bell 429 and a Gulfstream 500. Open topic sa Albay. Si Zaldico ang meron chopper at jet at maging si Crisette Loretta Chu ay gayon din ang kanyang post ay tila patungkol kay Zaldico. Pero ng ating silipin ang presyo ng helicopter Bell 429 ay itong tumambad abay mahigit $7 million o katumbas sa Philippine peso na mahigit 400 million pesos. Abay teka, ang Gulfstream 500 naman ay ng ating silipin, abay napakalaki ng halaga pala.
45 million US dollar o katumbas sa Philippine peso ay mahigit 2.5 billion. Oh, ayan na, sinasabi natin. Bilyones na naman ang usapan dito, mga kasama. Hindi bipitsugin pera ito. 'Di ba? Yan dapat ay tutulong sa kababayan. Oo, kababayan nino. Kung sino yung nai-issue rito, dapat yan ay tutulong. 'Di ba? Malaking pera yan, malaking bagay yan. O kung yan ay tinulong, tiyak, mas gaganda ang lugar. Kaso nga lang, parang 1, 2, 3 lang ang makikinabang nitong nasasabing mga chopper at jet. Oo, gastos. Ang tanong, saan kinuha yan? Yung bilyones na yan. Kung alam nyo sagot, i-comment nyo dyan. Tuloy. Pesos. Wow! Grabe pala talaga ang congressman na ito. Tuloy-tuloy sa pagyaman habang ang kanyang kababayan at ang taong bayan ay patuloy na naghihirap. Deserve pa bang iboto ang ganitong klaseng politiko? Aba, gising-gising na mga Pilipino, lalong-lalo na sa mga taga Bicol. Samantalang si VP Sara, ang kanyang opisina ng Office of the Vice President ay hindi magkanda-ugaga at laging busy sa pagpaprovide ng mga relief goods para sa mga nasalanta ng Bagyong Christine at Leon. Tapos, ang opisina pa ng Vice President ang inyong inuusig at iniimbestigahan ang kakapal ng mga mukha niyo dyan sa Kongreso. Kaya nga dapat, ito ang imbestigahan. Hindi na sa Kongreso, sa Senado. Abangan natin sana bukas, pagbabalik ng House o pagbabalik ng Red Ribbon, ay unang imbestigahan, ito, bakit nakabili ng gantong bagay, di umano? Diba? Ang laking pera, tuloy. Because of the two bagyos, Christine and Leon, walang pahinga ang workers ng OVP Disaster Operations Center Team kahit dundas. Gaya ng walang pahinga ang office ni Tambi para mag-send ng letter sa OVP dated November 1 tungkol sa confidential funds. Yan na naman ang issue. Binabaliktad nyo na naman. Para pagtakpan na naman yung mga kabantutan. Sino? Si Lulong? Di umano? Etong letter na naman to. Para kanino? Sa OBP na naman. Kita nyo ginagawa ng OBP patuloy kahit holiday. Dire-diretso yung pagtulong. Tapos papadalan. Ano na naman propaganda? Ang gagawin nyo. Di umano? Pagtatakpan yung mga bilyones. Pasalamat na lang tayo kay Senator JB. At sino pa? Kay Senator Bongo. At siyempre yung mga former Justice, Secretary of Justice, si Carpio. Pasalamat na lang tayo doon sa mga grupo na yon na sila yung naggawa at kumilos para masuspindi muna pansamantala yung paglipat ng 29 billion na ita-transfer dyan sa Department of National Treasury nako. Lilihis nyo na naman ang kwento. Dapat nga ang pag-usapan dito sa Senado paano nakabili ng ganyang kamahal na helicopter at chopper? Jet. Yan ang dapat pag-usapan dyan. Tuloy. Hiyang-hiya kami sa 500 billion pesos na ayuda na di niya in-account. Kulong yan si Tambi, next admin. Samantala, nagbigay naman ng komento at reaksyon ang kababayan ni Romualdez na isang waray. Nang balitang ito na mismong binasura ng Korte Suprema ang ipinaglalaban ni Risa Ontiveros ng mga kriminal at adik ay nabasura ng Korte. Ibig sabihin, panalo ang dating Pangulong Duterte at inasar pa nga nito si BBM at si Ontiveros. Narito ang kanyang mapang-asar na reaksyon, panoorin natin. Malamang may iiyak na naman na mga loyalist, mga pinklawan at dilawan na ayaw
sa mga Duterte. Dismissal of human rights petition versus Duterte reaches finality. Yan ang naging tugon ng Supreme Court, di ba? Diba? Sino-sino ba ang apektado at iiyak dito na nasa gobyerno? Unahin natin syempre si Tamba, si Leysa at si Hontiveros. 'Di ba? Sila itong mga promoprotekta doon daw kuno sa biktima ng AJK. Sino ba or biktima ng sino ba ang mga biktimang ito? Syempre yung mga lords, 'di ba? Yung mga kriminal. Kasi ayaw ni Duterte ng ayaw ni Duterte ng kidnapper, at lalong ayaw ni Duterte ng mga trafficker. Kung saan ito naman ang prenoprotektahan ni Reza Hontiveros ngayon. Your concern is human right. My concern is human lives. Diba? Yeah. Alam mo sa administrasyong ito, lahat ng bato nila sa mga Duterte ay nag-i-end lagi sa kanila ng maganda. Tapos ang gobyernong ito ay laging humahantong sa mga sitwasyon kung saan sila naiipit, kung saan sila lagi ang nalalagay sa alanganin. Pagdating sa kalamidad, laging nalalagay sa alanganin ang gobyernong ito at ang mga Pilipino ang apektado. Sa pagsiserve lagi ng batas, laging nagiging alanganin ang nasa gobyerno at laging nagkakaroon ng pagkakataon na maipagtanggol ang mga Duterte. Oh, kita nyo? So ngayon, sino ang inaatake ng kamalasan? Now, the dangerous in South Asia ay Pilipinas, di ba? Hindi na tayo nasa magandang sitwasyon. Kasi nga, ang gobyernong ito ay walang balak na tuparin ang pangako kung saan sinasabi niya na magiging maayos ang buhay ng mga Pilipino. Lagi Totoo naman, kung ano yung sinabi rito ni Kuya, kung yun lahat po yan ay makatotohanan, no? Oo. Salamat at doon lumabas din ng desisyon patungkol doon sa sinasampang Etchequebaro na kaso nito ni Lima at ni Nino. Sa mga babaita na yan, iyak tawa na lang sila mga kasama. Wala na pong saysay yung mga pinail nila na mga kaso. Kaya minsan, doon sa mga kababayan natin, isip-isip din, no? Paano kung halimbawa manalo na naman? Yan kung sino yung tatakbo yan eh. Sino? 5, 6. Sino ba yun? 5, 6. Tatakbo yan. Sabi ng ating mga kababayan, at isang personalidad dyan, nagsalita, pag nanalo ho yan, sino? Si 5, 6. Kawawa po ang Pilipinas. Kasalanan nyo yan. Pag nanalo yan. Yun ang sabi. Kaya minsan, isip-isip din. Kung boboto nyo yan, baka yung sitwasyon ngayon na nagbalikan, baka mas malala pa mangyari. No? Di ba? Nakikita naman natin sa mga balita. Di ba? Merong holdapan na naman. May holdapan ng bangko. May holdapan ng mga sa kanto. Di ba? Snatching. Akyat bahay. Di ba? Ano pa? Nagkakaroon naman ng mga patuloy na naman yung bentahan ng candy. Di ba? Hindi mo mawari kahit kaharap mo na eh. Hindi matatakot eh. Bakit kaya? Meron nagsabi, no? Baka naman daw talaga na, yan daw talaga ang business ng mga malalaking tao. Sino? Yung mga daw nagpoprotekta. Sino ba yun? Kilala nyo siguro kung sino yung nagpoprotekta dyan. Baka yan daw po ang mga protector. At yan ang pinagkakakitaan nila di umano. Di kawawa ang ating kababayan. Ang biktima po ay yung mga maliliit nating kababayan. So, itong mga malalaking dragon, ay namamayani. Talagang
Walang awa itong mga ito. No? Sipin nyo magkaroon ka lang ng isang kapamilya na lulong sa droga, para ang nangyari sa buhay mo, lugmok na lugmok ka na. Bakit? Kasi yung kapamilya mo na yun, gagawa ng paraan, nakamakapag-drugs lang. O gumamit lang ng candy, araw-araw. Kawawa naman. Diba? Mamumblema nun, yung buong pamilya. Diba? Sa tama ang nangyari. Pag nangyari yun, peste-peste na ho ang buhay. Kung sino man yung maapekto. Sana, ibalik na lang yung dati. Yung magaling na nagawa ng dating Pangulo. Laban dito sa pinagbabawal na technique. Okay, tuloy. Talaga tayong nasa number 1. Lumabas noon, nakaraang buwan, na number 1 tayo sa importation over Southeast Asia. Tinalo pa natin ang China na malaking bansa. Tapos, lumabas na namang nakaraan, number 1 na naman tayo sa dangerous city over Southeast Asia. Diba? Dati riskiest lang ang Pilipinas, ngayon number 1 na sa dangerous city. Tapos, lumabas sa Okta Research, number 1 si BBM sa survey. Tapos, ito na naman, Terminal 1 na walang tubig. Terminal 1, number 1 na naman. Terminal 1 na walang tubig, nag-iigib na lang ang mga empleyado. Diba? Sa administrasyong ito, lagi tayong number 1 sa mga kapalpakan. Dahil ang presidente natin ay number 1 na walang pakialam sa pamumuhay ng mga Pilipino. Dahil ang gobyernong ito ay number 1 na puro pansariling interest na lang. Kaya, laging nasa number 1 ang gobyerno natin, lalo ang presidente, number 1 lagi sa kapahamakan ng mga Pilipino. Kita mo, nauna pa yung mga private sector na magbigay ng ayuda doon sa Bagyong Christine sa Bicol. Nauna pa yung ABS-CBN, Channel 7, OBP, mga private sector. Kasi number 1 na mauhuli lagi ang galing sa gobyerno. Kasi number 1, priority nila na magpagawa muna ng tarpaulin bago mamigay ng ayuda. Diba? Number 1 lagi sa administrasyong ito, yung mga kapalpakan. Walang pakialam sa mamamayang Pilipino dahil number 1 na puro pansarili na lang ang iniintindi at kapakanan ng gobyerno ito. Naman. Kaya number 1 talaga sa rating na walang kwenta ang presidente ngayon. So kayo, ano pa yung maiko-comment nyo na number 1 ang administrasyong ito ngayon? So yan tinatanong kayo ni Kuya kung ano pa yung maiko-comment nyo. Baka meron kayong mga komento, suggestion, i-comment nyo na dyan para naman mapag-usap-usapan natin yan sa mga susunod na vlog natin. Eto sinabi ko nga sa inyo, malapit na ho ang eleksyon. Nasa inyo mga kamay at sa tamang pag-iisip at desisyon, nasa inyo yan. Wag na ho kayong magpapaloko. Kung dati niisahan kayo, ngayon, ibalik yung pagbabago. Yung tunay na pagbabago. Hindi yung, nanggagamit lang pala sila di umano. Pero, ang sabi doon ni Mang Mike, kaya naman pala, ganun pala ang strategy nila. Sabing ganun. Bakit? Uubusin daw di umano. Ang alin? Lahat ng pondo. Anak ng tipaklong. Nararamdaman nyo, no? Kahit tayo, kahit ako, nararamdaman ko rin mga kasama. Nauubos na po. Unti-unti na nauubos, nagkabentahan na ng gold, di umano. Ng utang pa. Ng ilang trilyon. So, ano nangyari? Eto pa. Meron po bang project? Walang project. Meron may jet. Tsaka chopper. Diba? Sino pa ngayon ang bida?
Nako, eto dapat ang imbestigahan dyan sa Senado. Yung saan galing yung pinambili ng jet at chopper. Kaya sabi ko nga sa inyo, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Huwag kang papahuli sa mga balita, sa mga issue. I-like yung video ha. Hanggang sa muli, mamayang hapon meron po tayong upload ha. Bye-bye!